yung endorsement ba ng isang national figure, kahit gaano siya ka-popular, kaya ba niyang i-append yung kunwari popularity ng isang local candidate? Kunwari, kongresista seeking re-election, gusto niyang matalo. Pero for some reason, talagang ang lakas siya sa distrito, baka dahil nakikita siya lagi, magaling din magbigay ng ayuda. Kaya ba yung i-supersede ng endorsement and bashing by a national figure? Well, mas mahirapan baliktarin, no? Yung kaisipan ng mga tao doon sa isang distrito o isang pamayanan ng pambansang politiko. Kaya nga, di ba, Senator Christian, makikita mo, pag ikaw ay national official, bumaba ka sa local, tumakbo kang mayor, mahirapan ka. Kasi kumbaga, nandun na yung galamay nung nakaupo eh. Medyo parang yan nakahawak na, nakakapit na siya doon. Marami na siyang mga tawag dito, vote canvassers, no? Yung mga basically mga pinadrino niya sa matagal na panahon. Maaaring may organisasyon na rin siya doon na kahit na banata mo na maghapon yan, hindi mababago yung kaisipan ng mga botante. Lalong-lalo na kung parang binahana ng ayuda at anumang mga benepisyo yung lugar na yun. Iba kasi yung impulses sa local eh. Halimbawa, merong mga local candidates, governor, mayor, no, na or congressman na hindi mo iisipin na matatalo sa local. Pero hindi mo iisipin na iboboto for a national position. 'Di ba? Pero sa local ay talagang unstoppable. Katulad din na may mga national candidates na napakataas ng profile, napakataas ng approval rating on a national level, pero walang ka-chance sa local. Diba? So magkaiba yung impulses nila. No? At mismo yung tono, mismo yung kultura, no, ng local at saka national, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, ay magkaiba. Kaya halimbawa, yung isang kaibigan natin, napakataas ng profile sa national, pero uphill sa local. Tapos yung kalaban niya, yung hindi mo ma-imagine na tatakbo sa national, di ba? Pero halos unstoppable sa local. So ganun yung kaibahan. Pero mas personal din yung local eh. Mas personal, kaya mas maraming patayan eh sa local election eh. Wala kang masyadong naririnig na patayan sa mga national candidates na nag-aaway. Less yung emotions eh. Mas cognitive eh. Pero pagdating sa local, very personal. Very personal. Kaya ang daming patayan. Teka, ito may tanong kay Prof. Ronnie. No? Ito. Sir Ronnie Holmes, ano po ba ang scientific explanation bakit iba-ibang resulta ng senatorial survey? Alam ko marami naguguluhan dyan, no? Pero hindi naman kami naggagaling-galingan ni San Edo, pero medyo alam naman namin kung bakit. No? Pero paki-explain po sa mga naguguluhan, Prof. Ronnie. Well, una, maaaring magkakaiba yung metodolohiya, lalong-lalo na sa sampling at yung sample distribution. Halos lahat naman ng survey gumagamit ng tinatawag na random sampling, pero magkakaiba yung uri ng pagpipili ng sample eh. So kinakailangan suriin mabuti. At doon maaaring magbago nga yung resulta. So yun ang unang pwede natin sabihin dyan. Maaaring may pagkakaiba din sa katanungan, sa pamamaraan ng ginagamit, sa pagkuha ng voting preference. Basta sabihin lang natin na lahat na ito ay preferences at this point eh. At maaaring magbago yung disposition. At itong eleksyon na ito, talaga nakita natin yung mga pagbabago. Hindi lang magkakaiba yung mga survey, kundi pagbabago sa bawat isang survey. Lalong-lalo doon sa survey namin. Ito yung election na talagang medyo wild yung pagbabago. Medyo malaki yung pagbabago from survey to survey. Pero pagdating ng election, diyan mo ihiwalay yung chaff from the grain. Diba? Diyan mo makikita talaga yung mga credible at yung mga wala lang. Ano ba yun? Ba't di ba gamitin yung term na fly by night? Yung mga... Hindi, doon kasi di ba ano yan, Prof. Ronnie? Doon nagkakaalaman nga sa track record, di ba? Kung yung
yung mga lumabas sa pre-election surveys halos tumutugma doon sa resulta, hindi wildly disparate, di ba? Well, pwede ding medyo may kalayuan, pero sa akin, ang isang pamantayan diyan ay kung nilalabas nila yung pamamaraan talaga kung paano ginawa yung survey. At saka may isang practical na bagay, Christian, eh. Yung bang nasa likod ng mga survey na yan, nagpapakilala ba sila sa publiko para sila'y mabanatan na bayaran? Diba? Parang Yan na, ganun eh. naglabas Hinaharap ba na ng nila hugot. Hindi, hinaharap ba nila yung sarili nila sa publiko? Kasi madalas, meron ako nababasa mga survey, pero pag dinilam ko, ginugoogle ko, saan ba opisina na itong survey organization na ito? Sino ba yung nasa likod ng survey? Hindi mo malalaman. Basically, parang may anonymity eh. At yung anonymity na yon ng isang nagsasagawa ng survey, medyo yun ang maaari nating sabihin na kakulangan sa kanilang transparency. Kasi ang isang pamantayan rito ay kinakailang hihayag mo, hindi lang yung metodolohiya, kung paano mo ginawa yung survey, kundi kinakailangan yung mismo mga nagsagawa ng survey, sila nagpapaliwanag. Kaya saludo ako doon sa mga grupo na lumalabas, nahayag nila ng harap-harapan kung ano yung kanilang ginawa. Teka, may mga nagtatanong na. Hindi ko alam kasi may mga tabu na hindi pwedeng pag-usapan eh. Okay lang ba sa inyo na pag-usapan? May nagtatanong kasi dito eh. Pero tabu to eh. Okay lang? Okay? Okay. Ito may nagtatanong. Si Melody Ramirez, disappointing po si Lenny for endorsing Marcoleta at Tulfo. Unang-una, in-endorse na ba ni Lenny si Marcoleta at si Tulfo? Ang sure ako, nakita ko may larawan si Lenny na binisita ni Tulfo, Erwin. Tapos si Marcoleta, may isang video, nasabi ni VP Lenny sa isang comment, 3 weeks ago pa raw, at mukhang part ng propaganda. Pero doon binanggit niya, di ba? Congressman tapos Senator Marcoleta. Can that be construed as an endorsement? Well, perception is reality eh. Perception is reality. At yung perception na yun, whether yun ay 3 weeks ago or kahapon, ang dating ay endorsement. Ngayon, kung ayaw niya ng ganong klaseng dating, pwede niya sabihin straight out, hindi to endorsement. No? Dahil si Marcoleta represents exactly yung ano yung tinututulan nung kampo ni Lenny. Usapin ng China, usapin ng dikit sa mga Duterte, usapin ng pero mo yung billboard niya kasama si Kibuloy no? Si Marcoleta. So ang daming parang wala eh. Yung pwede mo ipaliwanag si Pacquiao. Dahil nga close sila ni Lenny during the campaign. Tsaka sabi ni Lenny, he has a good heart. Well, pwede mong i-stretch pa ng konti si Abalos dahil nga may relasyon sila sa LGU ng Naga. Pero si Marcoleta, medyo i-deny mo na lang kaagad. No? Sabihin mo na hindi ko ini-endorse yan at kung pwede, banatan mo pa. Para talagang malinaw na hindi endorsement. Pero kung hindi mo gagawin yan, ang imagery, in-endorse mo. At hindi issue yung 3 weeks ago, kahapon, no? Ang dating talaga endorse. Kaya maraming galit. Baka yung iba pinalampas pa yung Pacquiao tsaka Abalos. Pero karamihan hindi maipalampas itong usapin ng Marcoleta. Nung isang araw, linggo nga, nandun ako, kasama ko yung mga PPCRB na non-partisan, no? Pero kahit sila, masama yung loob, no? Doon sa ganong klaseng mga endorsement na parang off-brand no? Parang off-tangent Talagang malayong-malayo doon sa what you stand for. Nakita ko rin naman yung clarification. Pero yun nga, kung pwede lang po magsalita, ano? Opo, perception is key naman po talaga. Whether that happened 3 weeks ago or not, no? Kasi ibang level na yun Pag nadikit niya sa Marcoleta and what he had been standing for na polar opposite dun sa tinitindigan ng isang politiko. Diba? Tulad ng lagi kong binabanggit dito sa programa, we hold people like Len Robredo at a much higher standard because of
the things that she stands for. At dun sa kanyang mga taga-suporta, wag naman po kayong ma-offend kung paminsan-minsan may maglabas ng konting anong. Hindi, tsaka kung manipulated man yung video, dapat ano yun, isang matinding condemnation, di ba? Tsaka talagang i-deny mo na. Yung wala lang patumpik-tumpik na, hindi, 3 weeks ago yun. Sabihin mo na, hindi ko na-endorse yan. Rumal ang mga pinagagawa niyan. Hindi, pero talagang tama yun eh. You hold certain individuals at a higher pedestal, no? Because you think that they're better people. They're better politicians. And I don't think that there's any question as regards the former vice president in terms of yung ascendancy in that regard, no? That you know that her policies are right, her heart is in the right, well, basically, ang puso niya ay pure, pero medyo mali yung makikita kang kasama ang isang tao na hindi mo naman kakampi at binansagan mong senador. Hindi naman siguro naaayon. Pag inanalyze din ng mga taga-suporta niya, no, the fact na merong uproar, that reflects on the positive attributes din in a way of their politician. Kasi ang taas ng standard sa amin sa inyo, di ba? Pwede mo siyang tingnan sa ganung anggulo. Pero ito, no, sige, total nasa topic na tayo niyan. No? Gano'n ba ka-importante yung ganung visuals? Yung kunwari, ako kandidato, madikit ako sa isang popular figure. Kasi ginagawa yan, di ba? Yung mga kandidato sa local, di ba, meron pa dati na pino-photoshop yung photo nila with another national candidate na tinataas yung kamay. Di ba may mga ganun? Gano'n ba ka-importante yan? Yung mga halagang mga politiko, may mga handlers yan. May 2 layers yan eh. Yung talagang close-in, tapos yung external. Dahil hindi mo alam kasi kung may lalapit sa'yo na drug lord, may lalapit sa'yo na wedding lord, may lalapit sa'yo na anong lord, no? Kahit hindi mo siya kilala, pero dahil nakulang ka ng litrato, damaging yon. Kaya trabaho yan nung mga handlers mo na i-mitigate yan, na pigilan yan. No? Yun yung, kung sakaling nagkamali, dapat sisantihin yung handler. No? Dahil, major error yon, epic fail yon. No? Lalo na kung ikaw ay mataas na politiko. Presidente, vice-presidente, senador. No? Okay pa nga yung mga mayor okay pa nga yung mga governor dahil yan lahat nakakasalimuha no? Pero yung mga national candidates talagang may cordon sanitary yan.